Ama, Anak ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Hello mga kaderek, magandang hapon sa Pinas at magandang gabi sa aming sulok ng mundo. Claudius TV, aka Derek Ramsey. Ayan, mga kaderek, ito po yung kwarto ni Claudius TV. Ayan, mga kaderek, samahan niyo po kami sa aming paglalakbay patungo sa Clark, Pampanga sa Royce Hotel. Tara, samahan niyo po. Bye-bye! Amen. Mga Derek, magandang hapon po sa Pinas at magandang araw saan man sulok ng mundo. Claudius TV, aka Derek Ramsey. Mga kaderek, samahan niyo po sa pagpunta kami sa Clark Royce Hotel, Pampanga. At habang tayo po ay pupunta sa Clark, Pampanga, ay nais ko pong ikwento ang No Limit Angere sa Kabanata 56, ang pagkakagulo. Sina Tia Isabel, Kapitan Tiago at Linares ay kasalukuyang naghahapunan sa hapagkainan at maririnig ang tunog ng nilikha ng kanilang mga plato at kubyertos habang sa sala ng kabahayan. Sinabi ni Maria Clara na wala silang ganang kumain at umupo na lamang sila o siya sa tabi ng piano kasama si Sinang na panay ang bulong sa kanya ng kung ano-ano, samantalang si Padre Salvi naman ay hindi mapakali at palakad-lakad sa sala. Ang totoo'y nagdadahilan lamang si Maria Clara na hindi nagugutom. Meron siyang inaasahang panauhin at ito'y walang iba kundi si Ibarra. Patuloy naman ang pagbulong ni Sinang ng iba't ibang bagay kay Maria Clara. Nang tumapat ang mga kamay ng orsang pambahay sa ganap ng ikawalo, kinilabutan ang kura at nauupo na lamang sa isang sulok. Pagkatapos nito ay tumugtog naman ang kampana, kung kaya't tumayo na ang lahat upang magdasal. Pinamunuan ni Padre Salvi ang pagdarasal sa kanyang ginawa na mahina o sa mahina at nanginginig na tinig. Nakatitig siya sa nakayukong si Maria Clara. Dumating si Crisostomo Ibarra bago pa man matapos ang pagdarasal. Mababaka sa kanyang mukha at kasuotan ang napakatinding pagluluksa at kalungkutan. Dahil dito, tumayo si Maria Clara upang salubungin siya at itatanong sana ng dalaga kung ano ang nangyayari sa kanya nang biglang makarinig ang lahat ng napakaraming putok. Ang mga putok ay sunundan pa ng sigawan at yabag ng mga nagtatakbuhang paa. Sinikap ni Ibarra na maging panatag, samantalang si Padre Salvi ay nagtago sa likod ng isang bilugang haligi ng bahay. Kasunod nito ay pumasok sa sala sina Tia Isabel, Kapitan Tiago at Linares at sumigaw ng tulisan. Pinatay ng mga tulisan ng Alperes. Maria, Sinang, pumasok kayo sa isinyong ng silid at ikandado ito. Ang lahat ay nagkakagulo, tanging si Ibarra lamang ang hindi natinag sa pagkakatayo. Patuloy pa rin ang mga sigawan at putukan kasabay ng pagsasara ng mga bintana at pintuan. Nang manumbalik ang katahimikan, narinig ng Alperes na sumisigaw, Padre Salvi, bumaba kayo. Wala nang dapat katakutan. Padre Salvi, maawa kayo. Marahil ay nais maumpisal ng Alperes, wika ni Tia Isabel. Nasaktan ba ang Alperes? May sugat ba siya? Pag-uusisa naman ni Linares. Mari na kayong bumaba, Padre Salvi. Wala nang dapat ipag-alala, sigaw muli ng Alperes. Dumungaw si Padre Salvi mula sa pinagtataguang lugar. Sumilip ang kura mula sa nakaawang na pinto at nang matiyak na walang sugatang tao ay napilitang bumaba ng hagdan. Sumunod din sa kanya si Ibarra kahit binalaan ito ni Tia Isabel, huwag kang lalabas. Hindi ka pa nakapangumpisal kaya huwag kang lalabas, wika ng matanda na naging mabuting kaibigan ng ina ni Ibarra. Ngunit hindi siya pinansin ni Ibarra at nilisan nito ang bahay ni Maria Clara. Habang naglalakad ay waring hindi sumasayad ang kanyang mga paa sa lupa. Kasabay nito ay parang kinukuliglig ang kanyang mga tainga at pakiwari niya'y naghali-halili ang daloy ng dugo, liwanag at dilim.
Bukod pa rito, natatalisod siya kahit na napakaliwanag na sinag ng buwan. Napadaan siya sa kwartel at nakita niya ang mga gwardiya sibil na hawak ang kanilang baril. May ingay ang pag-uusap ng mga ito kung kaya't hindi nila napansin ang kanyang pagdaan. Nagimbal na lamang si Ibarra na makarinig siya ng isang tinig na nagmamakaawa. Nakita niya ang isang sawing nilalang na dinadagukan at pinapalo ng matigas na bagay habang kinakaladkad sa simentadong bilangguan. Ang sumunod dito ay ang malakas na sigawan ng may kapangyarihan. Dalhin iyan sa kulungan at pusasan. Sino mang magtangkang lumaban ay barilin. Magbantay kayong mabuti, huwag kayong matutulog. Nagmamadali si Ibarra na tumungo sa kanyang bahay. Pagdating niya rito ay nakita niya ang kanyang mga katulong na naghihintay sa kanya ng tahimik. Iniutos niya sa mga ito na ihanda ang pinakamabilis na kabayo at pagkatapos ay pinatulog na niya ang mga ito. Nagtungo siya sa kanyang silid at naghanda ng maleta. Kinuha niya ang lahat ng salapi na sa nakasusing bakal na taguan at tinalagay mga ito sa kanyang sako. Inipon rin niya ang kanyang mga alas at kinuha ang larawan ni Maria Clara buhat sa pader. Kumuha rin siya ng isang balaraw at 2 baril. Maghahalongkat pa sana siya ng iba pang madadala nang biglang makarinig siya ng sunod-sunod at malakas na katok sa pinto. "Sino iyan?" ang tanong niya. "Buksan mo ang pinto. Sa ngalan ng mahal na hari, madali kayo, kung hindi ay wawasakin namin ang pintong ito." Ang mabagsik na utos sa wikang Kastila nang kumakatok. Dumungo si Ibarra sa bintana na waring may binabalak. Ikinasa niya ang kanyang baril, ngunit nagbago rin ang kanyang isip. Binitiwan niya ito, isinuot ang kanyang sombrero at siya na rin mismo ang nagbukas ng pinto habang parating naman ang mga katulong. 3 gwardiya sibil ang tumambad sa kanyang harapan. "Sa ngalan ng mahal na hari ay inuhuli namin kayo," ang wika ng isang gwardiya sibil. "Sa anong pagkakasala?" ang tanong ni Ibarra. "Sa kwartel ninyo na lamang malalaman dahil hindi kami pinahintulutang sabihin sa inyo," tugon naman ang isa. Upang maiwasan ang pagsiyasat ng mga gwardiya sibil sa buong kabahayan ay sumama na rin siya sa mga ito. "Pumapayag na akong sumama. Sandali lang naman marahil ito," ang sabi ni Ibarra. "Kung mangangako kayong hindi ninyo tatangkaing tumakas ay hindi na namin kayo lalagyan ng posas." Kautusan ito mula sa alperes. Sumama si Ibarra sa kanila ng maayos at naiwan ang kanyang mga katulong na nagtataka. Samantala, matapos manggaling sa bahay ni Ibarra ay hindi na batid ni Elias ang kanyang patutunguhan. Tinahak niya ang kaparangan at nakarating sa gubat na gulong-gulo ang isip. Tumakbo siya palayo sa bayan sapagkat hindi niya nais na may makausap o kaya may makakita ng kahit sino. Tinatakasan niyang maging ang liwanag ng buwan at tuloy-tuloy siya sa kadiliman ng kagubatan. Doon ay muli niyang pinagmasdan ang bayan na nasisinagan ng liwanag ng buwan na umaabot hanggang sa kaparangan at baybayin ng lawa. Ang mga kwago, agila, mga malaking paniki ay nagising sa kanilang pagkakatulog at nagsiliparan habang naglalakad. Pakiramdam ni Elias ay sinusundan siya ng mga galit na multo na kanyang mga anino o kanyang mga ninuno. Waring nakikita niya sa bawat sanga ang nakasabit na sidla na may dugo ang ulo ng kanyang tiyuhing nagsiwalat. Tila natitisod niya sa bawat punukay ang bangkay ng kanyang mga ninuno at naaninag na niya sa kadiliman ang kalansay ng kanyang ama. Lahat sila ay sumisigaw na nanunumbat, "Duwag ka, Elias! Duwag ka!" Umalis na siya sa kagubatan at tumakbo patungo sa lawa. Pagsapit sa dalampasigan, tila nakikita niya sa gitna ng tubig ang inaalo na bangkay ng kanyang kapatid na babae na duguan ang dibdib. Napaluhod siya sa buhanginan at nagwikang, "Pati ba naman ikaw?" Nakatuon lamang ang kanyang paningin sa hamog na bumabalot sa buong lawa.
Dahan-dahan siyang tumayo at naglakad patungo sa tubig na wari may sinusundan. Patuloy ang kanyang paglalakad patungo sa kailaliman ng lawa hanggang umabot na ang tubig sa kanyang baywang. Ngunit hindi na ito inalintana na animoy inaakit siya ng kung ano. Nang umabot na ang tubig sa kanyang dibdib ay muli niyang narinig ang putukan sa bayan at bigla siyang natauhan. Mabuti na lamang at payapa ang gabi kaya't ang mga putok ay nakarating sa kanyang mga malinaw. Huminto siya sandali at nag-isip doon lamang niya lubos na napatanto na siya pala ay nasa tubig. Umahon siya ng patungong baybayin at naisipang bumalik sa bayan. Hindi niya batid ang dahilan, tinahak niya ang bayan at tila walang naninirahan. Dito saradong-sarado ang kabahayan at maging mga aso ay takot na tumahol. Ang maliwanag na sinag ng buwan ay lalo pang nagpalumbay sa buong kapaligiran. Sa pangamba na makasagupan ng mga gwardiya sibil, tinahak niya mga halamanan at taniman habang sumakarating niya ang dulo ng bayan kung saan nakatayo ang bahay ni Ibarra. Pagdating niya roon ay nakita niyang nag-uusap-usap ang mga katulong tungkol sa pagkakahuli ng kanilang amo. Nang malaman ni Elias ang nangyari, pumunta rin siya sa likuran ng bahay. Tinalon niya ang pader, umakyat sa bintana at pumasok sa silid ni Ibarra. Ito ay nailawan ng isang gasera na naiwang nakasindi. Nakita niya mga aklat, dokumento, salapi at alas na nagkalat sa sahig. Naroon din ang 2 baril at balaraw na nasa tabi ng ilawan. Inisip niya ang maaari naganap sa lugar na iyon. Isinilid niya sa sako lahat ng mga nakita niya kasama ang kwadro ng larawan ni Maria Clara. Napatingin siya sa bakuran at nakita may mga paparating na 2 gwardiya sibil. Sinindihan niya ang mga papel at ilang damit na nagkalat gamit ang gasera sa mesa. Mayami nagkagulo ang mga tao at nagsigawan ng sunog-sunog. Tumalon si Elias sa bintana sapagkat ng mga oras na iyon ay nagdiyalab na ang silid ni Ibarra. Aktong papasok ang mga gwardiya sibil nang pigilan sila ng mga katulong ni Ibarra. Paraanin ninyo kami, pupunta kami sa silid ng inyong amo upang kunin ang kanyang mga dokumento. Ang pagpupumilit ng kalihim ng munisipyo, may pahintulot po ba kayo sa kanya? Kung wala po ay hindi kayo maaaring tumahimik, sagot ng isang katulong. Ang kaderek dito nagtatapos. Wala na, finish na.